Last week sa Behind the Clash, samot-saring emosyon ang nasaksihan natin nang ilabas ng mga ex-Team Clashers ang kanilang naramdaman matapos ang kinahantungan ng kanilang The Clash Teens Journey. Nakita rin natin kung paano lumalim ang samahan ng bawat teams habang tumatagal ang kanilang pagsasama. At last Sunday, sa pagsasara ng Round 1, napanood natin ang bakbakan ng mga kabataang Pinoy para ma-secure ang mga natitirang slot sa Top of the Clash. Matapos ang intense clashes, sina Chloe, Jeric at Donnell ang kumumpleto sa Top 12. Habang tuluyang natapos ang Clash Teens Journey ni Bev, Ethan at Katie. Ano nga bang saloobin ni Bev sa naging resulta ng tapatan nila ni Chloe at paano niya ito tinanggap? Alamin natin yan dito sa Behind the Clash. Alam mo, Bev, we're so proud of you kasi sobrang tapang mo. You're gonna do your own thing, papakita mo yung talent na binigay sa'yo ni God, kahit ano pa yung sabihin nila sa'yo. But I just wanted you to know, you can sing. You're a very good singer, okay? Palakpakan naman natin si Bev, Clash Nation! Yeah! Thank you, Bev! Pangarap ko po siya. Pangarap din po siya ng mom ko. Yung performance ko po, naali ko po siya sa mom ko, tsaka sa daddy ko po. Before pa lang po sa VTR, meron po sana akong gustong improve sa mga kapatid ko. A little disappointed about my performance, pero ayun, sana naging proud sa akin sila, mommy at daddy, for making it through. Even before pa po, ako mag-start sa pag-sing, parang di po talaga ako supportado ng mga siblings ko. Parang ayaw po talaga nila akong kumakanta. Pero despite all of it po, pinagpatuloy ko pa rin po siya. Even without the support of my siblings. Tumatakbo po sa isip ko si Mami. Kasi sabi niya po sa akin, nakakita na yung pangarap natin. Galingan mo. Parang doon na lang po ako humugot ng lakas. Kasi lagi nila sinasabi sa akin, kaya mo yan, kahit wala sila kuya mo, wala sila ate mo, okay lang, kaya mo yan. And nakaka-touch po talaga kasi even though wala akong mga kapatid na nagsusupport, buti pa yung ibang tao, they're proud of me na sinisigaw pa nila. Nung narinig ko sila, parang, ano ba, nakakaiyak naman. Kaya abang po in-interview ko, parang naiyak ako. Sinasabi nila sa akin na proud sila sa akin. Siguro may other plans pa si Lord for me na baka hindi pa to yung para sa akin. Bago magsimula ang Round 1, nagkaroon ng isang recording session ng Top 24 Team Clashers. Balikan natin ang mga nangyari sa masaya activity na ito. You can go into our house. It's actually like very 100 square meters. Wow! Yes, wow! It's quite spacious. Grabe spacious. spacious. Ayan po, so Ayun, nakanta po swimming sila pool dyan. po tayo Game, din. sample. Wala! Justin Jeric. Ako po kasi yung guard nila dito, kaya nasa labas. Jeric Herradura. Sinabi siya ng Uli! Okay, so you haven't heard yung -1? Hindi Not pa. yet po. Sige, bibigyan ko kayo ng pagkakataon. Pakinggan natin doon kasi at least masyusyutan nyo siya ng style nyo somehow. Parinig ako nung what you know para lang ma-assess natin kung alin ang isang chorus lang naman. Okay, yeah, you go first. By height pala to. Ay, tumayo nga kayo. Sige nga, tayo nga, girls. Oo nga, be. Ganun talaga buhay. Okay, lalaki ka pa. So, alam na natin kung sino susunod. Oo. Tatanggalin yung heels. Gawin natin by height kasi para hindi masyadong nag-a-adjust sa mic height. So, let's go to the other room. Let's go. Tao po. Tao po. Namamas ko po. Tao po. Para ka nangangaroling. Wala talaga ng grupo na to. Pangarap ka, sige laban pa. Taas no oras mo to. Tapos, ano siya?
take your time. Medyo tumatakbo. When you say tumatakbo, medyo bumibilis ka. Careful, ha? Isa pa. Mundo. Ito flat eh. Mundo. Mundo! Okay. Same spot po over. Hindi. Sorry, anong name mo ulit? Ayan, Inigo and si ano muna. Si-second voice. Ayan, okay ka na? Ayan, tayo muna. Si Hanan, dyan muna. Mamaya yan si Haga. Sabay kayo ni Inigo. Later. Can you go there? Mangarap ka. Mataas po. Mataas po. Okay. Let's try. Let's do one melody and then let's do one ad-lib. Okay? At saka pala yung harmony mo. Okay. Yung pa natin, gagawin natin yung original kung paano ginawa ni Quest. Okay? So, yung mga syllabication, same lang din ng original. Mangarap ka, sige laban pa. Huwag kang papipigil. Huwag na huwag titigil. Okay, isa pa. Excited siya. Bumibilis ka ng slight, bebe. O, isa pa, ha? Keep your tempo. Okay. Override po. Mangarap. Hindi pa. Excited ka talaga. Ikukiyo nga kita. Gusto mo ba may choreohan natin to? Okay, isa pa. Game. Tama na. Ano na lang ako? Demure na ako. I-focus niyo nga po sa mukha ko yan. Kuya, hindi Demure na daw. Demure na daw. Demure. Demure pa. Take two. Mangarap ka, sige laban pa. Huwag kang papipigil. Huwag na huwag titigil. Mangarap ka, sige laban pa. Kaso oras mo to, iparinig ang tinig sa buong mundo. Bago pa ang tapatan sa Clash Arena, tinanong na natin ang mga clashers kung sino sa tingin nila ang mahihirapan silang makatapat sa isang one-on-one clash. Pakinggan natin ang naging sagot ng mga teams na nakapasok sa Top of the Clash. Isa sa mga pinakamalalakas na kalaban na wala dito sa kagrupo ko na hindi naman sa takot na takot pero ayoko talaga siyang makalaban is si Viel po. Feel ko mata-challenge ako ng bongga if siya po yung nakalaban ko. Tapos yung pagka-deliver po ng emotions niya sa kanta, nadadala niya po talaga, namumove niya po yung tao sa pagkanta niya. Tapos, ang ganda rin po ng boses niya po. Ayoko po talagang makaharap si Lois. Ang nakikita ko po sa kanya is parang silent killer po siya. Parang, yes, tahimik lang siya pero may ibubuga eh. Ayun po ang nakikita ko po kay Lois. Kaya po siguro siya po yung isa sa na kinakatakot ako po talaga. Natatakot talaga ako dun talaga sa halos lahat talaga magagaling sila pero kung pipili ako ng isa si Beza. Okay, let's say na hindi siya biritero pero his voice quality is amazing. I don't say this a lot, pero iba po yung boses ni Inigo. Once he sings, it's very clear and it's very OPM style talaga. Kaya I do my usual thing, like what's true to myself. I wouldn't change anything to just suit her, like para lang tapatan siya. I would do what I'm comfortable with. I'd show the people kung, okay, ito talaga ako as a performer. Si Beza po talaga. Ayaw kong makalaban dahil po sobrang galing po niya talaga. Kung makatapat ko man si Viel, siguro mas pag-iigihan ko yung pag-e-ensayo ko sa pipiliin kong song and sasalain ko talaga yung song na gusto kong ipanlaban sa kanya. Kasi si Viel, yes, mataas yung range niya, mapuso siya kumanta. it's going to be such an interesting fight. It's not really like I don't want to battle him, but you know, if I battle him, it's definitely going to be a challenge because of how expressive he gets when he performs. And Pa-practice po ako ng kanta ko araw-araw. Siguro po, hanapin ko rin po yung mga characteristics na nasa akin na wala po kay Hana. Tapos, yun din po. Of course, hindi tayo magpapatalo dyan. Kahit na I know how good you are and I know how capable you are of winning, I'll try my best, syempre. Mangyari nawa ang kalooban ng Panginoon, right? May the best clasher win po talaga.
Dito sa The Clash, talagang roller coaster of emotions ang nararamdaman ng bawat clashers. Ngayong kumpleto na ang top 12 at malapit na magbukas ang round 2, mas magiging intense pa ang tapatan ng mga kabataang mga awit ng bansa. Bukas, kilig overload naman ang mararamdaman natin dahil may dalawang clashes na naging tampulan ng tukso. Kung sino sila, yan ang dapat niyong tutukan, Clash Nation. Kaya siguraduhin nakaabang na kayo tuwing 5:10 p.m. sa Kapuso Stream at sa The Clash Teens YouTube page. This is your Clash Master Raver Cruz and this is Behind the Clash.